Narito po ang ating tambok na balita sa Balitang DNR. Memorandum of Agreement para sa Charcoal Livelihood Project, pirmado na. Pinirma na ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng DNR, Philippine National Police at local government units ng Daraga noong December 9, 2015 sa SB Hall ng munisipyo ng nasabi ng bayan. Ang programang Barangay Based Charcoal Livelihood for Marginalized and Low-Income Household of Daraga Albay. Nauna rito, ayon kay Forester Dolores Vargas ng DNR Enforcement Division, positibo naman ang resulta ng kanilang isinagawang konsultasyon sa mga barangay hinggil sa programa kung saan ito ay inayunan naman ng mga nananahan sa barangay. Layo ng proyektong ito na matulungan ang marginalized farmers at may pakilala ang isang makataong approach o estratehiya sa pagpapatupad partikular ng mga forest laws. Tiniyak naman ni DNR Regional Director Gilbert C. Gonzales na magiging istrikto naman ang DNR sa pagmamonitor sa pagpapatupad ng programa upang masiguro na ito ay di maabuso, kung kaya't ang mga pulisiyan na nakapalaman sa kasunduan ang siyang masusunod gaya sa tamang cutting plan na aprobahan ng DNR para sa pagiging sustainable ng proyekto. Ipapatupad naman susug sa kasunduan ang replacement planting o pagtanim ng katumbas na seedling ng kahoy sa bawat kahoy na puputulin. Ang mga barangay ng San Ramon, Kinawitan, San Vicente Grande, Naabasan, Bigao, Ibaugan at Inamnan Pequeño sa bayan ng Daraga Albay ang naidentifika ng Penro Albay bilang pilot area para sa nasabi ng proyekto. Yan po ang ating tapok na balita para sa ating Balitang DNR. Para naman sa ating featured story, Antabayanan, ang kwento ng tagumpay sa pagpapatupad ng National Greening Program sa lalawigan ng Catanduanes. Ang Catanduanes ay biniyayaan ng mayamang kagubatan at tinaguriang last frontier ng Bicol Region dahil sa makapal pa nitong kagubatan na may kabuuang 69,770 hectares. We are very lucky because our province, we have still at least 60%, we have still covered with forest resources. Hindi maikakaila ang kahalagahan ng mga kakahuyan, lalo na ng mga kabakawanan sa lalawigan ng Catanduanes. Bakawanan ay nagsisilbing pananggalang sa mga daluyong ng malakas na alon tuwing bagyo. At ito rin ang nagiging tahanan, tirahan at itlugan ng mga mahigit 1,000 uri ng isda. Yamang dagat tulad ng alimango, hipon, shell. With all these mangroves growing here, some locals, dito sila nag-gather nung mga crab fries, and at nights, sometimes they would observe a lot of fish spawning in this area. So, in fact, that's one of the advantages of having mangroves. Merong spawning area yung mga isda. May tuturing na isang malaking biyaya sa lalawigan ang National Greening Program. Ito ang programang pagtatanim ng 1.5 billion na mga puno sa 1.5 million hektaryang lupa. Ilan sa mga obheto ng programang ito ay food security, generate employment, poverty alleviation at climate change mitigation and adaptation. Mula nang ipatupad ang National Greening Program sa lalawigan ng Catanduanes, nakapagtanim na ng umaabot sa 5,772,679 seedlings sa 9,322.10 hectares mula noong taong 2011 hanggang 2014. CY 2011, we had given total area of 600 hectares to reforest with 54 sites, 39 sites for the urban areas. We have also 9 sites for the community-based forest management areas. And we have also around 7 sites for the watershed areas, 8 sites for the areas within the protected areas. For 2012, the province of Catanduanes was able to reforest 1,530.10 hectares with a total number of seedlings planted 1,084,183 with 20 sites. And for CY 2013, 3,807 hectares of forest land, mangrove areas, etc. with
17 sites planted, 2,008,500 seedlings of different species. 2014, the target area for the province of Catanduanes, 3,385 hectares. For 2015, we had proposed 9 sites for the province of Catanduanes with an approximate area of 1,816 hectares. Ang mga gawain kaakibat sa implementasyon ng National Greening Program sa Catanduanes ay itinataguyod ng mga people's organizations kung saan ang mga kasapi nito na naninirahan malapit sa mga plantation sites ang nagsasagawa ng iba't ibang gawain tulad ng paghahakot ng seedlings, pagmantini ng nursery hanggang sa pagtatanim at pangangalaga nito o PMEP. Ang tagumpay ng NGP sa Catanduanes ay dahil na rin sa pagpupunyagi ng mga nasa likod ng nagpapatupad nito, lalo na ang mga Forest Extension Officers or EO na siyang umaantabay sa mga POs or People's Organizations at regular na nagmamonitor sa mga plantation sites gamit ang kanilang mga tracking devices at GPS. Po tayong mga teknolohiyang ginagamit para po hindi ma-focus yung mga project natin. Meron po kaming mga gadget na ginagamit gaya ng GPS na ginagamit po namin itong pang-trackings ng aming mga pinupuntahan. Sa paraan po niya na may papaabot namin sa aming opisina na pumupunta kami ng site. Nagkakandak po kami ng IEC sa LGU, then down to barangay, para po ma-inform po yung mga tao na sumuporta sa ating existing project. Naging bahagi din ng epektibong IEC ang palatuntunan sa radyo kung saan malimit na paksa ang National Greening Program tampok ang mga panayam sa mga kasapi ng iba't ibang people's organization, project adapters. Bali, progreso na kan sa tuyang plantation as in may haputan akon ano po ang mga benepisyo na nakuha po ni Dudigdi sa pagiging recipiente po kan NGP program. Magayon ang percentage ng mga nabuhay na pananom. Dako lang tabang man po ini sa Samuya, lalo na sa kuyang mga kairibahan. Kang magpuon po ini medyo asa krisis na kondisyon ang kadaklan. Ngayon po, nakataw man ini kagayonan, dagdag kabuhayan sa mga membro. Si Ginoong Mario Padin ng Samahan ng Maunlad na Lupa ng Progreso at iba pa ay iilan lamang sa nabiyayaan ng NGP sa Catanduanes. Tawaan ng trabaho, tawaan ng tikit na pagkakakitaan na dagdag sa ilang mga kabuhayan. We at the 905 Coast Guard Auxiliary Squadron appreciates the efforts of the DNR for providing funding assistance to the group. Since we started doing our mangrove planting, we had substantial funding assistance from the local DNR. Whereas before, every time we do our mangrove planting, we have to pass the hat. Di ba nakapabahay na sa tulong nito? Tsaka, unang-una, yung mga pumupunta dito sa amin na may plano na medyo mapuputol ng kahoy, na nababawalan sila. Nagsisipag-alisan. Kaya dito sa amin, wala ka na ritong makita illegal, ganon dahil dito sa mga patanim na to. Kasi, iniisip nila na nagtatanim nga kami, tapos pinuputol naman nila, kaya nagsipag-alisan sila. Kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil napili po ang aming school na maging recipiente o adapter po ng napakahalagang programang ito. Ang mga pupils po namin ay magkakaroon ng laboratory at saka malilinang po yung kanilang kaalaman para mapanatili ang kahalagahan ng kalikasan para sa pagpapanatili po ng balanse ng ecosystem at makapag-prevent po ng global warming. Ang DENR Catanduanes ay patuloy sa paghikayat sa lahat ng sektor ng lipunan na magpasimula, makiisa at magtaguyod sa pambansang kampanya tungo sa rehabilitasyong pangkalikasan, ang National Greening Program. I call on everyone to actively participate and get deeply involved in the National Greening Project for our beloved province. Plant a tree,
protect and conserve Mother Nature, and be an instrument in building the future we envision for our dear Catanduanes. Ang ating pamahalaan ay lubos na nakikiisa at sumusuporta para sa National Greening Program ng DNR, alinsunod sa programa ng ating national government. Bawat isa po sa atin ay may pananagutan sa ating kapaligiran. Sabay-sabay po nating itaguyod ang isang masigla, masaya at luntiang Catanduanes. Padaguson tayo ni because ini ang makatabang sa pagprotekta ning sa tuyang kapaligiran dinhi sa probinsya ni Catanduanes. Keep up the good work, DNR, ang aning pag-abot ning panahon, ma-maintain ning Catanduanes ang apod na Green Island Province of Catanduanes. Ang NGP o National Greening Program, ini priority program kan gobyerno sa lado ng reforestation. May tuyo na makapagtanom ng 1.5 billion seedlings ng kahoy sa 1.5 million hektarya ng karagaan siring sa forest lands, mangrove and protected areas, ancestral domain, civil and military reservations as in urban areas sa bilog na nasyon poon 2011 sa GOD 2016 sa tuyang suportahan ang National Greening Program. Para sa mga karagdagan na informasyon, magpasyar sa pinakaharaning DENR office sa inyong lugar o mag-log on sa www.denr.gov.ph. Ang papel kan coral reef o bahura sa pagsira bilang hanabuhay o pagsagang sa makusog na ukol, aram na kan kagabsan, alagad ang proteksyon kay ni laban sa abuso, siring sa basura, polusyon, iligal na pagsira, asin pagkuha kay ni sa dagat, dapat pang aramon kan lambang na mamanwaan. Sa lidong kan Sustainable Coral Reef Ecosystems Management Program o SCREM, ang bahura o coral reef mapupurtihiran laban sa pagkaubos kay ni Aramon daan SCREM, ini sarong programa ka Department of Environment and Natural Resources Region 5. Para sa mga karagdagan na informasyon, magpasyar sa pinakaharaning DENR office sa inyong lugar o mag-log on sa www.denr.gov.ph.